Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Itong si Karen Davila, marami ring nayayamot dito. Pero ako naman, palibasa kasi UPU ito eh. Kaya ako, I can understand pag UP graduate. Ganon yung estilo na talaga ipagpipilitan nila yung kanyang paniniwala. Ayun naman ang problema ni Karen. Kuminsan, nagiging one-sided din siya. At kuminsan, medyo napapahiya pa yung kanyang mga bisita. Kaya ni Manny Pacquiao, medyo na-menos yata doon minsan. Kaya sana wag ganon. But by and large naman si Karen, medyo okay. Di ba Karen? One time, tandaan nyo, nag-viral yata kaming dalawa. Pero ako naman, trabaho lang naman yung akin. In fact, tingnan mo lang yung mga ginagawa nilang pag-atake sa gobyerno. Magbasa ka lang ng dyaryo, lahat ng mga kolumnistang anti-government. Sus Mariosep. Makinig ka, yung mga anchor. O yan sa ABS-CBN, di ba? Bakit ba yung ABS-CBN ang naging, yung mga politiko, yung sa Kongreso, bakit nagalit sila? Kasi maraming anchors dyan. Kasi nga, they went beyond objectivity yung tinatawag. Sila ay naging partidista. Pag ikaw ayaw nila, maniwala ka talagang yayariin kanila. May mga angko, halimbawa, ngangalanan natin na, ito mga kaibigan natin to, pero walang samaan ng loob. Sasabihin ko lang naman yung matagal nang alam din ng tao at yung mga masela nag-uusirba. Sino yung mga partidista dyan? Kaya nasaraduhan yung ABS-CBN dahil sa inyo eh. Dahil yung mga kongresista, nakita nila kung paano kayo naging masyadong one-sided. O yan, I'll name one of them. Yan si Peter Musnging, ngayon ko lang naalala ang pangalan. Nako, yan, pusakal yan. Yan, palaging hinahanapan niya ng mali ang gobyerno. Palagi, wala yan na komentaryo na pabor sa gobyerno. Kuminsan, may pupurihin niya pero halata mo na hindi totoo. Di ba minsan matagal na ako nagpipigil dyan kasi kaibigan natin yan. Minsan, in-interview ko niyan, binalingan ko siya. Hindi siya makapagsalita on his program. Kasi alam niyo kung minsan kailangan gagawin natin yan. Sino pa? Yung meron pa nagdudunong-dunungan dyan, wala na ngayon. Na itong batang ito, nung tayo nasa Eagle Broadcasting pa lamang, ito yung mga nagkukonsulta sa atin eh. Kasi kumbaga, mga meron lang yun sa Eagle Broadcasting eh. Si Anthony Taberna, yan si Jerry Baha. Abay, nung napunta sa ABS, yung mabang naman ng gusto. At saka ang style itong dalawang to. Halimbawa, yung presidente hindi nila babanatan yun. Ang babanatan nila yung mga cabinet members, para hindi halata. Tapos kukuha sila ng mga kaibigan na malapit dun sa mga presidente para, kunyari, kampi sila. Pero, nako, matindi, ayan. Wala na kayo sa ABS-CBN, nandun na sila sa DZRH ngayon. Pero, ayaw ko kung nagbago na. Hindi ko pa napapakinggan yung mga komentaryo na. Pero noon, nako, masahol itong dalawang to. Pero nung mabanata rin natin si Anthony Taberna sa programa niya, during, tandaan niyo yung ako'y sumakay sa jeep at ako'y in-interview niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na balikan ko talaga yung lahat ng mga pinagsasasabi niyang mali. Hindi rin sila makaimik. Alam niyo, kailangan ginaganon mong kuminsan itong mga ito. Sino pa? Sino pa ba dyan? Isa, bata pa rin ho ito. Lumalaki na rin ang ulo nito. Si Christian Esguerra. Isa rin ho yan. Pag yan papanoorin nyo, talaga namang palaging yung ini-interview niya, pepwersahin niya na magsalita doon sa gusto niyang ilabas na kontra sa gobyerno. Kahit naman hindi naisip, sasabihin niya, hindi kaya sa ganito, ganyan-ganyan. Talagang mapupwersa ka magsalita. Sa akin lang siya hindi umubra. Sabi nga ng mga crew niya, talaga si Sir Christian, pilit ng pilit kayo, hindi naman lumulos sa tao nga. Christian, magaling ka sana, kaya lang. You have to go beyond your bias. Hindi po pwede yan. Kailangan.
Objective ka lang. Sino pa ba? Itong si, kaibigan din natin to eh, si Carmina Constantino. Kuminsan naman si Carmina, mas maraming beses na may pagka-objective. Kaya lang kuminsan, dadala rin siya ng kanyang emosyon. Nung nawala ng prangkisa ang ABS-CBN, medyo bumaba na at palaging, I can understand where she's coming from. Ang paalala ko lang sa inyo, lalo na yung isa pa, yung Simbrano, naku, isa pa yun. Pag yun naggagawa ng kanyang news report, palagi yung merong pahaging sa gobyerno yun. Talagang, the way she writes her news report, talagang ang angulo niya, kontra sa gobyerno. Yan yung mga pangalan na yan. Yan, mga Lopez's young men and women. Yan ang nakasira actually sa inyo. Pagdating doon sa pagdating doon sa pananaw ng mga masusi at seryosong tumitingin sa the way the news report is being made and the way their interviews are being conducted. Yun. Sino pa? Meron pa, kaibigan ko rin to. Itong si, what's his name now? Si Kabayan. Si Noli Di Castro. Oy, Kabayan. Marami na rin nagre-reklamo sa'yo. Matindi ka na kung bumira. Sabi nga nila, ito si Kabayan kung bumira. Dati kang vice presidente. Ano bang ginawa mo? Yan tuloy ang banat sa'yo. Alam mo, alam po ninyo, kailangan gumaya kayo sa ibang mga, meron tayong pupurihin. Alam niyo yung CNN, napapansin ko, objective sila. Diyan, CNN local, hindi yung CNN national, yung sa Amerika, yun talagang, anti-Trump yun. Pero itong CNN na local, napapansin ko yung mga programa nila, talagang gumigit na, pareho rin ng Channel 5, gumigit na. Bihira din yung, although meron din grupo dyan, yung The Chips. Kuminsan, may mga banat din yung dalawa dyan, o tatlo. Pero ang hanga ako dyan, sino ito? Si Miss Cruz. Ano nga bang full name ni Miss Cruz? Yung kanilang head. UP din kasi yun eh. Matinik. Objective din. Sana maging patas lang po tayo. Kung ano yung facts lang, yun na yun. Huwag nyo nang dadagdagan, huwag nyo nang babawasan para maganda ang dating ng nanonood sa inyo. Anyway, sana hindi totoo yung sinasabi niya na ginagawa ni Presidente Duterte. Ito si John Nery. Biro mo sabi ni John Nery, magsisisi ang mga tagasunod ni Presidente Duterte dahil sa ginawa nito sa ABS-CBN. Uy, John Nery, alam mo ikaw, talaga matigas ang ulo mo. Hindi ko naman sasabihin na pulpul ka dahil matalino ka naman. Kaya lang, ginagamit mo yung talino mo at ginagamit mo yung kolo mo bilang armas mo doon sa mga ayaw mo. Pinagpipilitan mo. Unang-una si Presidente Duterte, walang ginawa sa ABS-CBN. Di ba sinabi na nga natin? Ano ba talaga nangyari sa ABS-CBN? Marami po tayong kaibigan na malalapit sa puso natin. Pero, ang nangyari talaga dyan, nagkaroon ng paglabag. And at the same time, kahit natanggalin mo nga yung paglabag, tanggalin mo muna yung paglabag. Nag-expire nga yung prangkisa, yung nga ang problema doon. So, pag nag-expire, wala ka ng karapatan na mag-operate. Ang remedyo mo, mag-apply. Ang problema nga, itong mga kongresista, nakita nila na may mga paglabag. Merong pagsunod, pero meron ding paglabag. So, hindi naman po pwede yung pagsunod, tatakbuhan mo yung paglabag. Kaya sila hindi nabagyan ng prangkisa. Balita natin, ito nga, medyo may problema na naman. Kasi, yung sa channel ni Brother Eddie Villanueva, parang iimbestigahan naman dahil pinalalabas na black timer, pero daw lumalabas
mukhang parang lease o usufruct. Ibig sabihin, kasi nga naman, ilang oras ba yun? Halos 12 ba o 18? Halos buong 24 oras na yung gagamitin mo yung channel ni Brother Eddie. Pag ganon, ang sitwasyon, kailangan humingi ka ng permiso sa NTC. At mukhang walang permiso. Kaya yung isang kongresista, sabi niya, imbestigahan natin yan. Magkakaroon na naman problema. Ang problema naman dyan, sasakyan na naman itong mga binanggit natin. Ako, ayan na naman, sabi niya, tinanggal lang nga ng prangkisa, nagba-block timer lang, ngayon, pinag-iinitan na naman. Yan ang palaging nagiging problema. Anyway, puntahan naman natin ito gusto ko sana mas mahaba-haba, pero tingnan natin if we can do it in 10 minutes. Alam po ninyo itong kaso ni De Lima. Sinakyan, o sabihin na natin yung totoo, pinapakialaman, pinapasukan nitong 3 senador. Sino ba itong mga senador na ito? O, siyempre, ito yung senador ng oposisyon, Senador Ontiveros, Senador Pangilinan, at Senador Drilon. Nagpalabas po sila ng pahayag. Joint, ha? Ano ba sabi nila? Aba, sabi niya, nagigiba na ang mga hindi totoong ebidensya na itinapo nila kay Senador De Lima. Bakit? Kasi itong mga senador po, siguro nabasa nila sa dyaryo noong isang araw dahil nagkaroon po nung hearing bista po dyan sa trial court, Muntinlupa. Nag-testify po doon si Artemio Bucali at saka si Cristal Caseñas. Sino ba si Bucali? Si Bucali po anti-money laundering. Ito naman si Caseñas, ito po yung PDEA. Okay. Sa dyaryo, mababasa mo na sa ba yung dyaryo yun? Talagay ko, inquiry sa Philippine Star. Alam niyo naman, pag yan ang mga babasahin nyo, ibang dating. Nandun din yung payag ng abogado nila. At sinasabi doon, nako, bagsak na ang kaso ng gobyerno. Bakit? Kasi daw, una, sabi nung abogado, wala naman daw lumalabas doon sa cellphone na tiningnan nila na nagmamayari doon yung mga drug lords ng transaksyon ng illegal na droga sa pagitan nung may-ari ng cellphone at saka si De Lima. So sabi niya, kung walang ebidensya na may transaksyon, bakit? Ba't sasabihin na ito'y tumanggap ng pera? Wala daw sa mga call logs nila. Yung sabi pa ni Bakuli, kahit na doon nababanggit yung pangalan ni De Lima, hindi niya ito inimbestigahan. Siguro hindi nga siya naniniwala. At pagkatapos, yung isa naman, si Diseñas, sangayon naman po dito, wala rin daw nakita, yun nga pala, ito si Caseñas, ito po yung sinasabing, yung mga telepono, walang nakalagay, walang makikita doon na nagbabanggit na transaksyon. At yun naman daw mga bangko, wala rin nakalagay doon na may pera si De Lima na idiniposit. Kung galing sa kung kanino, sa mga drug lords. O kaya itong sabi ngayon ng 3 senador. Ayan, sabi niya. Ngayon ay the fraudulent concocted evidence against De Lima is crumbling. Ito'y pinakulong nila ng ilang taon, 3 taon na. Sabi ng 3, they are clutching at straws in a desperate to pin her down.